This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Kumusta my dear brothers and sisters? Welcome sa Come Follow Me Philippines. And today, pag-aralan natin ang week topic na to sa 2 Corinthians chapter 8 verse 18. Itong week ng September 18 to 24. Maganda yung pamagat natin ngayon kasi ang pamagat niya is God loveth a cheerful giver. Bakit ba mahal ng Diyos yung isang tao na mapagbigay, no? And ano ba yung makaka-benefit sa atin ito? Ito ba yung pag tumulong tayo ay tayo lang yung nai-enjoy or sila yung nai-enjoy? Ibig sabihin nun, sino ba yung makakapag-benepisyo nito? Yung nagbibigay or yung tumatanggap? Kasi sa panahon natin, my dear brothers and sisters, uso yung hindi ako magbibigay. Bakit ako magbibigay? Di ba? Naririnig natin yon. Hindi ko naman yan kamag-anak, hindi ko naman yan kaano-ano. Bakit ako magbibigay? So, kalamitan ang sabi natin, it's better to receive than to give. No? Pero yung sabi ng Panginoon is, God loveth a cheerful giver. Minamahal ng Diyos yung taong mapagbigay. Yan. So, hindi lang tayo nagbibigay, kundi masaya tayo kapag nagbibigay tayo. So, ideas for personal scripture study, makikita natin sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 15 and chapter 9 verse 9 or chapter 9 verse 5 to 15. So, I can cheerfully share what I have to bless the poor and the needy. So, hindi kailangan na abundant tayo pag nagbibigay tayo. Ano lang yung meron tayo, pwede nating hatiin. Halimbawa, hindi kailangan na magkaroon muna ako ng 10 tinapay and ibibigay ko yung isa kasi meron akong 10. So, pag ibibigay ko yung isa, I have still abundant na siyam. Pero iba yung feeling na meron kang isang tinapay, tapos hatiin mo yun at ibibigay mo sa kapatid mo. Di ba? Yung iba kasi yung sharing dahil nagmamalasakit ka at masaya ka at gusto mo mag-enjoy din siya at gusto mo rin na kung ano yung naramdaman mo na hindi kailan mabusog ka eh. Kasi yung pag-iisip na mabusog muna ako bago ako magbigay. Kailangan muna na sufficient ako bago ako magbigay. Iba yung feeling na sufficient ako pero kaya ko pa ring magbigay, no? Sabi ko nga, ng kapatid mo, tapos meron kang isang tinapay kasi meron kang naiwang piso sa baon mo, nakabili ka ng tinapay at yung kapatid mo gutom, diba, wag mo nang hintayin na hindi kita bibigyan kasi isa lang to. Pero maganda sa feeling na hatian mo yung kapatid mo and bibigay mo sa kanya habang nakaupo at nangingitian, no? Na after ng hapon, di ba? Uwi kayo sa bahay, bumili kayo sa Tiangge, isang tinapay, piso, hatiin mo, and then i-share mo sa kanya, di ba? Yung feeling na, yung kasiyahan doon. So, yun yung mararamdaman natin kaysa antayin muna natin na makabili tayo ng 10 tinapay at doon tayo magbibigay dahil abundant. For me, I disagree on that. Maganda na kung anong meron tayo ngayon ay ibahagi natin. Sabi dito, there are so many people in need all over the world. How can we possibly make a difference? Sabi ni Elder Jeffrey R. Holland, offer this counsel. Rich or poor, we are to do what we can when others are in need. Diba? Nalala ko dito nang binabasa ko yung sitwasyon na kung mahirap ka, tayo, di ba? Mahirap tayo, and then yung kapatid natin or neighbor natin or friend natin humingi ng tulong, di naman kailangan automatically magbigay tayo ng pera. Kasi hindi naman most of the time pera yung kailangan nila.
Baka siguro kailangan nila ng counsel, baka siguro kailangan nila ng advice ng kaibigan o a friend na makikinig sa kanila, 'di ba? Yung nakaupo ka lang doon, nakaupo kayo sa silya, and then yung kaibigan mo gusto niya lang may makinig sa kanya, pour out yung emotion niya, and then gusto niya na may makinig. So that's another masabi nating you impart, no? You give something out of listening, or hihingi siya ng advice, no? So, makapagbigay tayo. Hindi naman kasi yung kumo na na iniisip ng tao na pag magbigay automatically material na bagay. So for me, we can share our time, our advice, and even yung pakikiramay, no? Yung umiiyak tayo kasama nila. No, we laugh when they laugh. So I think that's the best thing. And I'm happy na those times na really I'm in need, and andun yung mga kaibigan ko na handang makinig, no. I know we are busy sa buhay, and sa pamamagitan ng ating mga cellphones, 'di ba? Uh, through our cellphone makakapag share tayo, no? Halimbawa, sabihin sa atin ng kaibigan natin, "Hey bro, um, kumusta?" Yung mga ganong sistema, di ba? Sabihin natin, "Oh, okay lang, kumusta?" Ito, mga struggles. So, it's time for us, no? An opportunity for us na masabi natin, "Oh, kumusta yung struggles mo? Pwede mo bang i-share?" Nagkaroon ng conversation. Tapos sabihin niya sa atin, "Pwede bang tumawag? Bakante ka ba ngayon?" Hindi natin alam during that time, yun na pala yung life and death situation ng isang tao na yun. May mga sitwasyon minsan, no, totoong story na kung hindi niya siguro na, sometimes they said it's a miracle daw, na pag hindi niya siguro na na-replyan yun yung time na talagang down yung isang tao at talagang iti-take niya na yung life niya. Sabihin natin na negative things about that, but sa side ng tao na gagawa nun, bakit niya gagawin nun, but hindi natin alam yung stress at yung anxiety and depression ng tao na yun. Sabi niya nga na it's a miracle na sumagot. So minsan pag yung mga kaibigan natin, no, for how many years hindi na nakapag-update sa atin, di ba? Meron din minsan nakapag-update, humingi ano pala, no? They just ask for utang, no? Pero normal lang 'yan. Pero maganda dito is we give our time sa mga busy dito, no? Napaka-importante na at precious ng time. And alam niyo ba minsan na may mga panahon na humihingi tayo ng 'di ba, yung gabay o ng atensyon or ng tulong, at nag-iisip tayo kung kanino tayo pupunta, sino yung pupuntahan natin, and kung sino ba yung tao na handang makinig, no, sa atin. Kailangan natin ng someone. So sabi nga dito na hindi ba lahat tayo ay pulubi, no? Are we not all beggars? No, sabi sa sulat dito, no. Lahat tayo ay humihingi ng tulong. Kahit na sinong tao sa mundo, kahit mayaman pa yan, still humihingi ng tulong. Lahat tayo ay pulubi. Pinanganak tayo na walang dala at babalik din tayo na walang dala. Yung kinaibahan lang ay yung iba pinanganak na mayaman, yung iba ay nagsumikap, ang iba naman ay hindi pinalad, and naging mahirap sila siguro dahil kulang sa edukasyon, kulang na hindi na naintindihan. Pero kung makita natin dito, my dear brothers and sisters, na lahat tayo ay pulubi, no, sa harapan ng ating Panginoon. And babasa natin sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 15. At sabi dito, moreover, brethren, no, dito sa right side, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abundant unto the riches of their liberality. For to their power
I bear record, ye and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty, that we would receive the gift, and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. No? Dito sa until 5, no, tutunan ko dito na doon sa kanila, hindi naman, sabi nga dito, how that in great trial and afflictions, the abundance of their joy and kept their poverty abounded unto the riches of their liberality. So, hindi hadlang yung kahirapan at yung mga daanan natin sa buhay kung na tayo'y makakatulong sa iba. Kasi minsan sinasarado natin yung ating isip, no, yung tao para na hindi makatulong sa iba. Yung parang antayin pa ba natin na tayo lumago sa buhay bago tayo tumulong, or we can start now? Kasi dito sa kanila, sabi nga, hindi naman sila mayaman, kundi mahirap lang sila sa kahirapan, at meron din mga trials and affliction. But yet, abundant sila sa liberality. No? Malaya sila. And sabi nga dito, yung panalangin nila, yung kanilang pananampalataya, yung debosyon nila sa Panginoon ay nandun. So my dear brothers and sisters, hindi kailangan na yumaman muna tayo para mag-serve tayo sa Panginoon, or in spite sa ating poverty, sasabihin natin na hindi pa ako handa para maglingkod sa Panginoon o sundin yung mga utos niya kasi sa kahirapan ako. So sabi nga dito na dapat yun ang panahon na mas malakas yung ating pananampalataya, na mas manalangin tayo ng mataintim para makatanggap tayo ng regalo at grasya galing sa Diyos. Ano ba yung mga regalo? Regalo ng kapayapaan, regalo ng brotherhood sa isa't isa. Diba? Regalo ng banal na espiritu na matatanggap natin at mararamdaman natin. At yung fellowshipping at ministering sa isa't isa. No? Yung kahalaga yung yung ministering. No? Sabi nga sa sulat dito na mahalaga yung paglilingkod, mahalaga yung nagme-minister tayo sa kapwa natin para na maramdaman din nila yung pagmamahal ng Panginoon. And sabi sa 5, and this they did not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Diba? Maganda yung dito nakasulat na una, ibinigay nila yung sarili nila sa Panginoon. Ano pa big sabihin nun sa verse 5? Big sabihin nito, nagtiwala sila sa Panginoon. Lately, yun yung mga tanong ko sa sarili ko. Bakit ganito? Diba? Gusto natin i-push yung gusto natin. Gusto natin mayroong result sa ginagawa natin. Pag yung isang bagay hindi sumang-ayon sa gusto natin, di ba? Ito yung gusto ko, ito yung naging result. Bakit ganun? May kina-question natin. Pero sabi ko, it's time for me to give first myself to the Lord. It's time for me to give up my pride. It's give up my doubt and trust His will. Magtiwala tayo sa gusto ng Panginoon, hindi lang sa gusto natin. Kasi minsan, may mga gusto tayo na gusto lang natin, pero hindi yun ang gusto ng Panginoon para sa atin. Sa verse 6, sabi dito, in so much that we desired Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Therefore, as ye abound in everything, in faith, and utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. No? Magkaroon tayo ng, alam niyo yung grasya, ito yung grasya na binibigay ng Panginoon sa atin araw-araw. Yung grasya na buhay pa rin tayo, that's for me, that's a grace, no? Grasya ng Panginoon. Yung grasya ng pagkain, di ba? We give thanks to the grace of food that we have, the grace of love that God given us every day, na maramdaman natin pagising natin, no? In spite, halimbawa, nakaramdaman tayo ng sakit sa mga katawan natin, no? May mga sakit na tayo, but still,
Yung grace kasi nasa deep inside yun eh. Yung ating pasasalamat na sa mga grasya na binibigay niya. Yung magandang hangin, no? Ay yun yung pasasalamat na hindi pwedeng mapantayan. Yung grace ng atonement, yung pagbabayad sala ng kanyang anak ng ating Ama sa Langit. Dahil sa pagmamahal ng ating Ama sa Langit sa atin, ay binigay niya yung grasya sa atin. Pamamagitan niya kanyang anak na pagbabayad sala. So, sa verse 7, sabi dito, "Therefore, as ye abound in everything, in faith and utterance and the knowledge, and in all diligence and in your love to us, see that ye abound in this grace also." No, dapat andun din tayo sa pagmamahal. Dapat nasa same page tayo. Kasi yung tao pag kayo like sa isang branch or isang ward, kung hindi tayo nagkakaisa, kung hindi same page yung ating tinatahak, magkakaproblema tayo. Hindi natin mararamdaman yung banal na espiritu. Di ba? "For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich," no, kahit mayaman yung ating Panginoon, "yet for your sakes," sa atin, He become poor. Naging mahirap siya, di ba? Pinanganak siya sa kahirapan, lumaki siya sa kahirapan, at namuhay siya bilang tao. Naranasan niya yung mga nararanasan natin araw-araw. "That ye through His poverty might be rich." Ano ba yung kayamanan ng mga mahihirap? Para sa akin, yung kayamanan natin is yung ating hope na mayroong Diyos yung mundo. Hope na kahit sa hirap ng buhay, nagiging masaya tayo. Nararamdaman natin yung kasiyahan na hindi pwedeng bilhin ng pera, at yung ibang tao magtataka sila, bakit ang hirap nila pero masaya pa rin silang pamilya? Bakit yung ulam nila asin, toyo, pero bakit masaya silang pamilya? No, dahil yun sa pagmamahal na meron tayo. No, through Him, pamamagitan ng ating Panginoon, naging mayaman tayo. No? Kung hindi naman big sabihin na kinukondinar natin yung mga mayayaman, di ba? Dahil mayaman sila. So, kasi yung richness is walang katapusan to eh. So, feeling mo, sa iba, rich ka, pero feeling mo poor ka pa rin. Yung kahalagahan dito ay na-acknowledge natin yung Panginoon. Para sa iyo yung tsinelas mo, nakahalagang 20 pesos. Para sa iyo, kahirapan na yon. Pero para sa iba, kayamanan na. Kasi yung 20 pesos mo na tsinelas, sa kanila, wala silang pambili. No? Yung iba naman, yung tsinelas lang worth 100, para sa kanila is normal lang yun. No? Pero sa 20 pesos, nasa tsinelas, mahal na yung 100. Mga ganun. So, kahit anong estado man tayo ng buhay, ang mahalaga ay nire-recognize natin yung Panginoon. Nasabi natin kasi yung kahirapan, hindi lang kahirapan sa pinansyal eh. Pwede ding mahirap tayo sa pamilya. Kulang tayo ng pagmamahal ng pamilya. So, kahirapan yon. Kahirapan natin sa ating katawan, physical na kahinaan, may sakit tayo. Kahirapan na rin yon. Kasi yung poverty, hindi lang kahirapan literal, na wala tayong pera. No? Kahirapan sa spiritual, mababa yung spiritual natin. So we're looking for Christ, and through Christ, nagiging mayaman tayo. Mayaman tayo sa pagmamahal, mayaman tayo sa pananampalataya, mayaman tayo sa kaalaman, mayaman tayo sa caring ng bawat isa. Ganun yung klaseng kayamanan na matatanggap natin. And sa verse 10, "And herein I give my advice, for this is expedient for you, who have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. Now therefore, perform the doing of it, that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which ye have." Kasi alam nyo ba, na napaka-importante pag gumagawa tayo. No, sa meeting namin kanina, maraming magandang suggestions kung paano na paigtingin or palakasin yung ministering effort sa branch namin.
And impression came sa mind ko at binanggit ko, sabi ko, napakaganda yung ating mga suggestions. Lahat tayo, wala namang masama na suggestions or wala namang nakikita kung hindi pwede na suggestions. Lahat doon. Pero yung isa sa mga bagay na dapat nang gawin is to act. Kailangan nating mag-act. No? Hindi pwedeng marami nga tayong suggestion pero wala tayong nasisimulan. Kasi once na mayroong isang plan, pag ginawa natin yon through that journey na gagawin natin yon, um, ano lang yun eh, darating at darating lang yung mga ideas, no? Kung paano pa natin mapapabadali yung trabaho, di ba? Halimbawa, pag gumawa ka ng bakod, maraming mga suggestions paano gumawa ng bakod. Pero hindi ang bakod yung gagawa sa sarili niya. Kailangan natin gawin yon. No, kailangan natin maglagay ng isang poste ng bakod para makagsimula na tayo hanggang mapatuloy natin hanggang later on we'll figure this na yon, yung ma-figure out natin kung paano ba yung way ng paglalagay kaysa sa alam natin kung paano siya gawin pero hindi pa tayo nagsisimula kasi puro plano hanggang nawala na yung desire natin at hindi naman natin siya magagawa. So if you have that spark of desire, gawin mo agad. Yeah, yun yung sabi dito. So sa 11, now therefore perform the doing it, that as there was a readiness to will, so there may be a performance also of out of that which ye have. Sabi sa verse 12, for it there be first a willing mind, it is accepted according to that man hath, and not according to that he hath not. Di ba? Yung sabi sa 12 maganda eh. Nasabi dito na kailangan muna magkaroon tayo ng a willing mind. Kasi is accepted according to that man hath, and not according to that he hath not. Hindi yung kung wala tayo, ay wala ako niyan, hindi ako makakatulong. So, anong meron ka ngayon na pwede mong itulong? Hindi kung anong wala ka ngayon, kaya hindi ka nakakatulong. Kaya sabihin natin sa ating sarili na marami kasing question when we help. Sometimes sinaas natin, worth it ba siya na tulungan? No? Pero pag kaibigan mo at mahal mo yung tao, tulungan mo. Kaya sinasabi natin most of the time, mahal ko kayo, my dear brothers and sisters, no? In general. Ibig sabihin, wala tayong pinipili na, ikaw lang yung tutulungan ko, ikaw hindi. So in general, nasabi natin na mahal natin yung bawat isa kasi gusto natin na maramdaman yung pagmamahal ng Panginoon din sa atin. So, enable na mapagbigay tayo, huwag nating hintayin na anong wala tayo, anong meron tayo ngayon na pwede nating i-impart. No, sa 13, sabi dito, for I mean not that other men be eased, and ye burden, but by an equality, that now at this time your abundance may be a supply for their want, that their abundance also may be a supply for your want, that there may be equality. Di ba napakaganda pag magtulungan? Pumasok nga sa isip ko yung ganito. Kung sa mga baryo ba, di ba, sa mga farm, so kung meron siyang tag doon, kapayas, marami siyang kapayas, ikaw naman maraming manok. Diba? So you impart each other's kung anong meron kayo. At nakakaluto kayo ng tinola. Diba? Ganun siya. So, kasi pag hindi pwede na lahat tayo kumpleto, may pagkukulang tayo. Sa 15 at sabi, as it is written, he that had gathered much bad nothing over, and he that had gathered little had no lack. No? So sabi dito, he that had gathered much had nothing over. Yan. And he that had gathered a little had no lack. So, mas blessed yung isang tao na nagbibigay kaysa tumatanggap. Kasi nandun pinapakita kung paano natin i-let go yung ating sarili, para natin magmahal sa kapwa, hindi lang yung ating sarili, paano natin mabibigyan ng kalinga or care yung ibang tao kasi sa ating sarili. Kasi pag more lang tayo sa ating sarili, yung ibang tao, sasabihin nila na lalayuan tayo. At dahil doon, mawawala yung opportunity sa atin. Dahil iniisip lang natin yung ating sarili. If meron ka, magbigay ka.
Magbigay ka kung ano yung meron ka, hindi kung ano yung wala ka. Siyempre kung wala kang pera, bibigay ka ng time, no? Kung wala kang time, magbigay ka ng pera kung may pera, ano? Kung wala ka namang pera at time, pwede panalangin para sa taong 'yan, 'di ba? Marami tayong ways para na makapag-impart sa kapwa natin. Kasi tayo din ay humihingi. So, tayo nga na binibigyan, tayo pa hindi makapagbigay sa kapwa natin. Handaan natin, brothers and sisters, na yung buhay natin dito is ano lang siya, bigay ng Panginoon. Sabi nga lahiram sa Panginoon. Pinanganak tayong walang dala at babalik din tayong walang dala. Ano yung ah, maangkin natin kung maangkin natin ano yung mapapala natin kung maangkin natin yung buong mundo at mawawala yung ating soul. Ibig sabihin nun, hindi natin nakakaramdam ng happiness dahil tayo lang yung naging masaya. Yung kasayahan na yun, hindi yung tatagal. Pero anin natin to, ano yung mapapala natin kung ibibigay natin yung anong meron tayo. At nakikita natin masaya yung iba sa pamamagitan sa atin. Ano yung klaseng joy na matatanggap natin. My dear brothers and sisters, hindi po masama magbigay. Dahil po na minahal tayo, ganun din at ibigay din natin yung pagmamahal sa kapwa natin. So ito po yung lesson this week about I can cheerfully share what I have to bless the poor and the needy. No? Kaya po nating ma-bless yung kapwa natin sa kung anong meron tayo. And dahil po doon mabasbasan din tayo at mabibiyaan, no, ng pagmamahal galing sa taas. So alam ko po na lahat ng binanggit ko sa inyo ay totoo and hope na na-enjoy po tayo this coming Sunday. Iniwan ko po ito sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.